Papalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. Nakapili ka na ba ng mga hamon para sa iyong Noche Buena? Tara, pasukin natin mismo kung saan ito ginagawa. Hindi kumpleto ang Pasko kapag walang salo-salo. At ang star ng Noche Buena ay ang manamis-namis at malinamnam na hamon. Andito tayo ngayon sa Laguna para alamin kung paano ginagawa ang Pinoy-made ham na ito na nagpapasarap ng ating Pasko. Kasama natin ang owner na si Sir Manny na bibigyan tayo ng tour. Dito tayo ngayon sa production area ng Joshua's Meat Products. So, bali rin yung roasted ham natin, pumipili tayo ng parte ng karne, which is sa pigi ng baboy. So, ang unang process natin, gagamitan natin ito ng injector. Kung saan yung atin pong mga ingredients ay naandito na sa pinakang ilalim nitong ingredient ba't ito tawag dito. At dahil sa taas ng demand ng kanilang mga produkto, lalo na tuwing holiday season, kaya nag-angkat sila ng karne mula sa ibang bansa para masigurong dekalidad ang kanilang mga produkto. Gaano po ka-advance yung mga technology, yung mga machines nyo dito? Ito kasing machine natin na to, galing pa itong Europe, na maintain niya yung quality and consistency ng ating produkto. Bago namin yan talaga gamitin, nililinis namin yung buti, dinidisinfect namin yung area para wala talagang mga cross-contamination. Nakatutuwang isipin na mula sa halagang 2,000 pesos na natira mula sa regalo noon ng kanilang mga ninong at ninang sa kasal, nakakapag-produce na sila ngayon ng mahigit 30 klase ng processed meat products. Kabilang na ang longganisa, tocino at hotdog. Gaano katagal yung buong proseso ng paggawa ng ham? Sabihin natin mga 35 days. Yung curing process natin mula dun sa 30 days na pagka-store sa storage, dadalhin naman natin ito dito sa tinatawag naming vacuum tumbler machine. Yung mga natira pa nating ingredients na nasa labas ay mas ipapasok nitong machine na to dun sa loob ng karne. So dito tayo, nandito yung cooking area natin ng roasted ham. Bubuksan natin yung pinakang smokehouse. Wow! Yan. Oo. Oo. Tsaka Oo, amoy na amoy ko smoke. parang Yung smoke flavor niya. yung smoke flavor niya. 5 oras na nandyan sa smokehouse. 100 pieces yung isang salang natin dito. At dahil buwan kung abuti ng produksyon ng ham, maaga rin silang naghahanda sa tuwing paparating na ang holiday season. Mga September pa lang, kung ilan yung bilang ng hamon na nagbenta namin last year, dinadagdagan na lang namin. Meron tayong 2 klase ng hamon. Tawag natin dito ay muscle ham at saka yung roasted ham. So ang pagkakaiba lang nito, yung paraan ng pagluto. Yung roasted ham ay niluluto natin dun sa smokehouse. Pero itong muscle ham natin, niluluto naman natin ito dito sa cooking vat ng nasa likod natin. Ano po pagkakaiba nun sa lasa? Itong roasted ham, ito ay medyo may alat ng konti. Parang kinuha natin yung mga style ng mga sa Europe na hindi matamis. Pero itong muscle ham natin, ito ay manamis-namis naman. Meron pa tayong isang klase ng ham, yung tinatawag naming pear shape ham. Ito ay tinatawag namin din itong restructured ham. Dito natin gagawin din yung paglalahok ng pork at saka mga ingredients dito sa machine na to. Ngayon, after nan, imo-mold din natin yan. Tapos lulutuin para magkaroon ng korte. Ito yung tinatawag nating stuffing machine. Kung saan sinisilid yung ating emulsion sa plastic. Mas mura ito kaysa dun sa 2 hamon natin, pero mas masarap din to. Magkano po yung mga ganyan? Itong 700 grams na to, 275 pesos. At kagaya ng iba pa nilang produkto, dadaan pa rin ng mga ito sa masusing inspeksyon bago isalang sa packaging. Ito, bago namin to. Premium smoked ham pork. Masarap talaga yan.
Siyempre, hindi makukumpleto ang pagbisita natin dito kung hindi ko matitikman ang kanilang pinagmamalaking ham. Sir Manny, unahin ko po yung roasted Ito, ham. ang ating roasted ham. Ito naman yung ating muscle ham. Mas maano ang tamis niya, mas Mas lasang-lasa ko yung tamis. mm, Ako medyo may sweet tooth ako, so gusto ko yan. Tapos parang naghahanap na ako ng kanin. Ito naman, ang pear-shaped ham. Parang masarap ba ito sa No. palaman sa tinapay? Ano? Sir Manny, kailan ba nagsimula ang Joshua's? nagsimula ang Joshua's Meat Products noong 1993. Pero ang pinakamalaking tanong sino ba si Joshua? Si Joshua yun yung panganay kong anak. So pinangalan niyo sa kanya yung business niyo? Sa paggawa ng mga produktong patok hindi lang tuwing Pasko, kundi pati sa pang-araw-araw na pagkain ng pamilyang Pilipino, nakakapagbigay din sila ng trabaho sa mahigit 375 katao at dagdag na kita sa kanilang mga dealer. Ang marketing style namin ay kami na din yung distributor. Meron kami dyan sa parting Bicol, hanggang dun sa may Sorsogon, Cavite, Batangas, at saka dito sa Laguna and some part ng Metro Manila at saka dun sa Norte. Sa ngayon, ang dami-dami nyo ng iba't ibang produkto, iba't ibang variants. Ano pa ba yung pwede namin ma-expect mula sa inyo? Siguro, mas ma-improve namin pa yung aming service dun sa mga customer namin. Yung quality ng produkto, mas pinatataas yung quality pa. And then, siguro yung paglikha ng mga bagong produkto mula sa mga karne nga atin pong ginagamit. Aasahan ko yan Oo. Sir Manny We're looking forward to that. Mula sa isang simpleng negosyo, naging daan din ang kanilang pagpupursige para mas maging abot kaya ang isang produktong karaniwan ay mamahalin gaya ng hamon para may maihanda at mapagsaluhan ang bawat pamilyang Pilipino, anuman ang estado sa buhay.